Puntong ito mga kanyusik, mayroon po tayo makakasama sa ating talakayan ngayong umaga. Isa pong political analyst, si Attorney Edward Chico. Magandang umaga po, Attorney Edward. Magandang umaga rin, Ma'am Darlene at sa ating pong mga tagapakinig. Yes, Pasensya na po kayo sa aking boses at ako'y medyo under the weather today. Ayan, pagaling po kayo, Attorney Edward. Ngayong umaga po na pinag-uusapan namin itong panawagan po ni Congressman Kiko Barzaga na panibagong People Power Revolution. At ito naman pong panawagan din po ni Senador Alan Peter Cayetano na snap election. Dito po muna tayo sa Democratic Revolt laban po sa gobyerno na panawagan po ni Congressman Barzaga. Dahil po sinasabi niyang anomalya sa pamahalaan kasunod po ng nakakalulang komisyon at mga personalidad po na iniuugnay sa flood control projects. Ano pong tingin niyo dito, Attorney Edward? Well, unang-una sa lahat, naiintindihan ko yung panawagan niya na yan, sapagkat nakita naman natin yung extent ng corruption. Tingnan naman na alam natin, pero syempre yung mga revelations each day na nakikita natin, either through these congressional inquiries o yung mga personal na mga kwento sa Facebook o kahit papaano yung mga balita tungkol dito sa isinasagawa ng ICI at ng ICF, ng ICI. So kita-kita natin na talagang nakakabahala. Pero kasi maraming mga bagay na may mga ingredients para magkaroon ng isang people power revolution na mapayapa. Kagaya ng mga nasa isagawa natin ng nakaraan pa. Una kasi ang mga Filipino, reactionary tayo, very reactive, we're emotionally driven. So, ang people power sa atin is, maliban na sa people power 1, yung mga sumunod na people power is more an event than a process. Ibig sabihin, tayo ay napagalit. So, kailangan para magalit tayo magkaroon ng tinatawag na tipping point. Wala pa Pero parang papunta din tayo doon. Kasi ang dami na nga nangyayari dito lang sa Senado. Yung Rigo doon, dito sa Senado, yung mga bagong revelations, yung balitang pagpapalit ng liderato. So, maaaring maging tipping point yan. Pero so far, wala pa So, kailangan magkaroon ng tinatawag na tipping point para yung mga tao lumabas. Kasi nagkaroon tayo ng 1 trillion peso march. But the trillion peso march was actually participated with the usual suspects. Ito yung mga tao na madalas ay lumalabas at talagang sumasali sa mga kilos protesta. Magiging people power yan kapag yung ordinaryong Pilipino, yung mga fence-sitters, yung otherwise hindi naman sumasali, biglang lumabas dahil sila yung nagagalit. So, ibig sabihin, malaking bagay yan. So, para sa inyong palagay, Attorney Edward, may power pa ba ang people power revolution? Well, meron kapag pero depende kung paano nga sinigawa. Kung kagaya ng 1 trillion peso march noong nakaraang September 21. Nung September 21, hindi pa yun dahil yun nga ay people power lamang ng mga tao na madalas na lumalabas at may kilos protesta. Tapos makikita mo, hindi pa rin ganun yung galit. It was even a festive mood. There was even a festive mood para silang nagpipiesta lang. Nag-aasaran, nagkakantahan, kumakain. So kinakailangan dito yung meron talagang kolektibong galit ng sambayanan. Na kagaya na sinabi ko, yung mga ordinaryong mamamayan, kasama sila, mahihikayat sila. So importante yan. Pangalawa, para mangyari yan, bukod sa taong bayan, meron dapat magpapakilos. May puwersa na magpapakilos. Hindi yan, it's not something that is done organically. Sadly, from a historical perspective, lahat ng revolusyon, bagamat kasali ang taong bayan, ay hindi talaga genuinely galing sa kanila. Dapat may maglilid. Merong mauuna. It could be the opposition who could gather enough strength, or it could be a group of politicians na who would want to replace the powers that be and would be able to utilize its resources to make that happen. Nung panahon ni ERA, palimbawa, ang tipping point doon, yung hindi nila binuksan yung envelope, diba? So nagalit ng taong bayan. Pero na-mobilize sila ng mga grupo rin na nagsama-sama ng puwersa para pabagsakin si Pangulong Estrada. So ibig sabihin, hindi siya dahil sa tao lamang. Meron dapat grupo ng mga ngasiwa at mangunguna. Kasi yung grupo na ito, unang-una sa lahat yung magpapagalit. Importante yun. Mag-uudyok. Nila ang media, ang social media, magpepedal sila ng narrative, palalakihin nila yung issue. Yung what otherwise should be seen an ordinary issue
they would make it appear like it's hugely significant, something we should all care about. So, kailangan na ma-manufacture din kasi yung tipping point na yun eh. Kasi kung hindi mo siya i-manufacture, idadaan mo siya sa proseso, mahabang panahon yun, hindi pa pwedeng ganyan lang. Oo. Yung realization, kumbaga yung ganitong klaseng people power, kinakalburo rin. Hindi siya organic. At this time, kailangan may mangunguna na magkakalburo. Attorney, balik ako doon kay Congressman Barzaga, no? Ano po yung basa ninyo doon sa paraan po ni Congressman Barzaga na para lang nakikipaglaro pero malakas ang loob na magpangalan po ng mga politiko at manghamon po sa kanila sa mga issue? Well, una kasi yung si Congressman ay bata, Gen Z, I think it's 26 or 27. So it's expected of him na maging ganun ang kilos. Pangalawa, hindi naman siya galing doon sa kabataan na talagang nakibaka. Alam mo yan, yung mga estudyante sa UP, sa PUP, na talagang bukas sa ganyang uri ng pakikibaka. Pangatlo, hindi naman din siya namulat, hindi siya exposed. This is not one guy who came from poverty, who knew how it was to be poor. So sa kanya, pwedeng laro lang din itong mga bagay na ito. You may look at it this way, precisely because yung pinanggalingan niya ay hindi naman yung lugar na kung saan naintindihan niya talaga yung konsepto ng kahirapan. Wala siya sa level na yun eh. Tandaan natin, this is also a Nepo baby. Yes. Yung ay produkto rin ng political dynasty. So iba yun eh. Iba yun. So dapat maintindihan natin kung ba't ganyan yung rhythm niya, ganyan yung kilos niya, ganyan yung demeanor niya as an individual. At saka papansin mo, he's a lone crusader. Hindi naman yun yung parang galing siya sa isang grupo. O hindi kagaya ng mga makabayan black, di ba, kagaya ng Kabataan Party List. Kasi may Kabataan Party List, iba yung paraan, iba yung sistema. Kasi produkto yan noong movement eh. Yes. Di ba, yung mga nasa Kabataan Party List, siya iba eh. May sariling pagkatao siya sapagkat nahubog siya ng sarili niyang karanasan bilang galing sa isang mayamang pamilya at makapangyarihan din. Ang sinasabi po kasi nila, attorney, no, yung the way na kumbaga yung behavior ni Congressman Barzaga, hindi daw po yun yung proper decorum ng isa pong mambabatas. Yun ang problema nga kasi dahil bata, ganyan talaga, hindi naman natin maalis. Sabi ko nga sa iyo, medyo Nepo baby. Yes. Ganyan. So he does the things the way he wants to. He does things the way he wants to do them. Pero siyempre, na-amuse din yung taong bayan. In the age of social media kasi pwedeng i-play up yan eh. He could be a poster boy. Yung mga grupong interesado na pagbagsakin, halimbawa si Pangulong BBM, maaari siya maging poster boy. Not necessarily kakampi. Pero pwedeng gamitin yung kanyang vigilance para pagalitin yung taong bayan. Kasi alam mo, for you to be able to come up with a peaceful people power revolution or kahit madugo, kinakailangan yung mga ingredients na yun ando doon. Kagaya nga sabi ko, may tagapanguna, may gagamit ng social media at media para mag-create ng narratives at may magmomobilize. Dito naman, attorney, dako naman ako doon sa proposal ni Senador Alan Peter Cayetano na pagsasagawa naman ng snap elections dito po sa mga top positions po sa ating government. Ano po ang masasabi ninyo dito? Well, una optics play yan tapagkat wala naman yan sa batas. Hindi naman yan kinakatigan. Malinaw naman sa atin na ang eleksyon ay ginagawa kada 3 taon. Sa panig ng Pangulo, kada 6 na taon. And we are replete with Supreme Court decisions establishing that. Malinaw din naman ang sinasaad ng saligang batas ng Omnibus Election Code. For him to be able to do that, ibig sabihin, ginagamit niya rin yung plataforma para mag-create ng drama, ng ingay. Optics play nga kasi he's also taking advantage of the current kumbaga situation in the Senate. Kasi sabi nga nung aking reliable source, huwag kayong mag-alala, hindi naman ito libelous kasi I can say this on air. Opo. Nagkaroon nga sila ng caucus, di ba, last Monday. Kasi itong si Senator Pampilo Lacson, biglang naglagay ng press release, ang claim niya. Halos lahat daw ay, ang sabi niya, lahat ay may insertion. Kaya alam mo, nagalit yung ibang
senador. At hindi sa minority bloc, sa mayorya mismo. When they had the caucus, ang umattend nito halos lahat ng mayorya. Ang representative lang ng minority, si Robin Padilla, nag-iisa lang. Nagagalit sila. Dahil they were thinking, ano ang end goal, ano ang play. Kasi pwedeng sabihin na ito ay magamit laban sa mga senador, and they were worrying about the institution of the Senate. So, kaya maraming disgruntled. And this could be an opportunity to have a change in leadership. At si Cayetano, Senator Cayetano, alam naman natin, politiko yan, marunong din lumaro. And I would not be surprised if this afternoon he would be the new Senate President. Pero attorney, nabanggit nyo wala sa batas itong snap election. Pero kailan ba or paano nagkakaroon ng pangangailangan na magsagawa ng snap election? Kung voluntaryong gagawin nila, gusto nila, di ba? Normally, it's an offshoot of a people power revolution. O kaya because there is really a public clamor and there is nothing the person could do. Like nung panahon ni Marcos, hindi ba, nag-snap election siya, o yung snap election niya, allegedly marred and attended by electoral fraud, di ba? So, may mga nag-walk out pa nga, di ba? So, which led into EDSA People Power 1. So, ganun yun, ano. Kaya lang, do you think BBM would do that? Hindi. Pangalawa, it's not yet ripe for it dahil wala namang panawagan sa taong bayan pa mismo. Ang nakakabahala lang dyan, the possibility that the military would be involved. There's a reason why we only allow the military to stay in the barracks, ano. So kasi ayaw natin sila ma-involve politically kasi sila ang may kapangyarihan, sila ang may armas. Diba? Sila ang merong enforcement power mechanism. So nakakatakot pag sila ay makilahok dito kasi may mga ganyang balita din. So lahat naman yan nangyayari kung magiging buo yung ingredients. Kung meron talaga magiging tagapanguna. Yung buo sila, solidong grupo sila na pababagsakin nila si Pangulong Bongbong Marcos. So doon sa panawagan po ni Senator Cayetano, bababa ang Pangulo, bababa ang Vice Presidente, ganun din po mga senador at mga kongresista para sa snap election. Sa tingin niyo ba, attorney, may kakasa dito sa gustong mangyari ni Senator Cayetano? Siyempre, wala. Bakit ka naman kakasasalan, di ba? Tama. Unang-una, it's an admission of failure. Pangalawa, adyan ka na, ba't bibitawan mo pa yan? Pangatlo, it's just a public relations gimmick. Diba? Pang-apat, wala namang demand pa talaga yung taong bayan. Although may mga mag-iingay sa social media, but at the end of the day, hindi naman papanawagan yan. Pandima, and this is also very important, maaaring ang magsususog yan, yung mga supporters ng dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, kasi sila talaga yung nanggigigil at gusto nilang pababain sa pwesto itong si Bongbong Marcos. Pero yung grupo, yung hanay, ng mga laban kay Sara Duterte, kasama na dyan yung Liberal Party, yung Kapink, yung Akbayan, yung mga Filipino, yung mga tao na galit sa mga Duterte, ayaw nila yaan. Kaya nga hindi nila sinasabi na mag-resign si Bongbong Marcos because they were worried that it might actually be Sara Duterte who become president. So, medyo highly suspect si Senator Cayetano dahil namarkahan na siya na meron siyang kulay. Kaya, yun pa yung problema pa na gusto ko rin sabihin, we're highly divided now. Sobrang polarizing itong mga issue na ito. So, sobra tayong hati. Kaya ang hirap magsagawa ng revolusyon na minumungkahin nila. Dahil magkaiba tayo ng gusto eh. Noong nga lang 21, magkakaiba yung grupo. Correct. Attorney, magkakaiba din yung panawagan nila noong September 21, no? Exactly. So, paano mo isasagawa yung isang klase ng revolusyon na magkakaiba ng gusto? Yan. Attorney, malaking hamon po ngayon sa gobyerno yung maibalik ang tiwala ng publiko sa mga namumuno po, no? Ano po sa tingin ninyo yung practical way upang maging posible ito? Well, unang-una, tandaan natin, emotionally driven ng mga Pilipino. Mabilis naman tayo makamove on eh. Kapag may panibagong issue, limot na yan. Kagaya nito, hindi sila nagkakaroon mga senatorial congressional inquiry, suspended. Pag mga ganyan, nakakatamad na sila mga Pilipino yan. So, kailangan yung mga grupo na gustong ituloy yan, patuloy na mag-ingay, gamitin ang social media. Ngayon, sa isang banda, kung merong mga makakasuhan na dedemanda, malaking bagay din dahil yun ang inaantay ng taong bayan. So,
maaaring maibsan yung galit or ines. Pero dapat intindihin natin na ganyan ang nature nating mga Filipino, no? Kasi historically ganyan tayo nag-evolve eh. Hindi naman siya masama, but that's how we've become. Attorney? Ayun po, that's how we have become. Ayan, kala ko naputol ka, Attorney. Filipinos, hindi po. Yan, okay po. Attorney, pahabol na question ko po, no? Kahapon kinumpirma ni Senator Ping Lacson na magbibitiw siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano pong masasabi ninyo dito? May pangangailangan ba talaga na magbitiw siya bilang chairman po ng komite? Hindi siya issue ng pangangailangan, issue siya ng trust and confidence proposal NIM. Kagaya nga nang nasabi ko, karoon sila ng caucus last Monday and there's quite a number of senators who are actually fuming mad because of the claim he made through the press release he issued. So sabi nila, bakit mo ginagawa yan? Kasi ang problema kasi, yung insertion na yan, hindi naman porket nag-insert ka, ibig sabihin nagnakaw ka, hindi ba? Although merong red flag, merong indikasyon na baka nagnakaw ka, but interesado ka sa insertion. But that's not automatic unless merong tinatawag na magtitistigo, na magsasabi na kaya ka may insertion, nakakuha ka talaga ng pera. Although merong pangamba na pag nag-insertion ka, maaaring kumuha ka ng pera. But again, it's not automatic. Ang problema, itong mga nagdaang panahon, yan yung narrative na pinipedal natin ang pag may insertion, nagnakaw na. Diba? Ganyan yung narrative na pinipedal sa social media sa lahat, diba? Tapos biglang lahat pala sila, meron, pati nga si Senator Ontiveros, meron din pala. Paano mga ipapaliwanag yun? So, pagka may naglabas ng ganyan, nagtuloy-tuloy yan. Ito nga si Katon yung naglabas na, hindi lamang si Lisa Ontiveros. Naglabas din ng ibang pangalan, most likely, hindi pa kumpleto yan. Paano kung kumpletohin niya pa yan? So, it would be destruction of the institution. At syempre, kunyari lang institution, but at the end of the day, yung mga senador na maiipit, ay, ba nilang maipit sila? Gusto ba nilang pagdaanan yung pinagdaanan na limbawa ni Jesus Cordero ngayon? O ni Jingo Estrada? They don't want that. So, it makes sense kung bakit mag-resign itong mama. It's not because he wanted to, it's because he was forced to. At Attorney, bago ka namin bitawan, hingan na lang po namin kayo na mensahe sa publiko. Alam naman natin yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Ano na lang po yung inyong masasabi sa publiko? Well, importante yung vigilance, importante na magbantay, emotionally driven, but this is one issue that we should really care about kasi for once, we are being given an opportunity na i-address itong corruption. Nung araw may mga pagkilos, nung araw may mga inisyatibo, pero selective. Ang iniipit lang yung kalaban, di ba? Ngayon, may pagkakataon tayo na this time around, ipitin yung dapat ipitin, panagutin yung dapat panagutin. At huwag tayo magsasawang magbantay. I know we're emotionally driven. We can move on from one issue to another. But hopefully, yung vigilance natin sa bagay na ito ay ma-maintain na natin. Maraming salamat, Attorney Edward, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. At get well soon po. Salamat din po. Ayan. Nakasama po natin ang political analyst na si Attorney Edward Chico.